Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Wala akong bagyo mga kapuso sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Makulimlim at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon dahil sa muling lumakas na amihan at shear line sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil naman ho sa Easterlies. Ang amihan ay muling lumakas at umaabot na sa buong Northern Luzon. Makulimlim na may mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at mahangin sa Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Benguet at Abra. Bagyang maulap hanggang sa makulimlim na may tsansa ng mga saglit na mahinang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region. Ang shear line ay muling nagdudulot ng maulang panahon sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Makulimlim na may hanggang sa minsang malalakas na mga pag-ulan at mga thunderstorms sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at Quezon. Bantay Panahon. Ang easterlies na mga kapusa muling namamayagpag sa nalalabing bahagi ng bansa. Halos maulap hanggang sa makulimlim na may pabugso-bugso mga pag-ulan at thunderstorm inaasahan sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island at Surigao del Norte. Bagyang maulap hanggang sa makulimlim at may tsansa ng mga thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa. Bantay Panahon. Samantalang buong Visayas, Occidental, Mindoro at Palawan, kasamang isla ng Kalayaan ay makakaranas ng maulap, napapawiri na may kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog, pagkidlat ng dahil ho sa easterlies. Ang buong Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mga kapuso na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang silangan o hanggang hilagang silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-anon sa karagatan. Bantay Panahon. Mababa pa rin mga kapuso na magkaroon ng panibagong bagyo na makaaapekto sa Pilipinas hanggang sa katapusan ng 2025. Bantay Panahon. Alas 5:51 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Ay ako'y patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Philippine Coast Guard rumisponde sa 17 anyos o sa isang 17 anyos na lalaking nakaranas ng seizure habang sakay ng pampasayrong bangka sa pantalan ng Rojas, Palawan. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, Super June Visor Bantaculo sa detalye ng balita. Paso! Respondihan ng mga kawani ng Coast Guard Station Northeast Central, Palawan ang isang 17 anyos na lalaking pasahero na bangkang nakadaong sa pantalan ng Rojas, Palawan matapos itong makaranas ng seizure. Batay sa impormasyon mula kay Coast Guard Ensign Christian Dave Gabayan, Commander, naghimpilan ng PCG habang nagsasagawa ng pre-departure inspection at passenger assistance ang kanilang hanay, napukaw ang kanilang atensyon sa binata na nawala ng malaya at may lumalabas na mabula sa bibig.
kasabay ng mabilis na paghinga. Agad na sinuri ng PCG ang vital signs ng lalaki bago itinawag sa MDRRMO upang maisakay sa ambulansya at maisugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang medikasyon. Ayon sa ama ng binata, pumiyahe muna sila mula sa Maynila at pauwi ng Araceli. Wala umanong history ng anumang karamdaman ng kanyang anak at ito ang unang beses na nangyari ang naturang insidente. Samantala, inaalalayan din ng PCG ang iba pang mga pasahero at nagbigay ng paalala hinggil sa ligtas sa pagbiyahe ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:53 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Mahigit 10,000 na pasahero ang naitala ng Philippine Coast Guard na papasok at palabas ng Palawan. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan, Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Tinatayang mahigit 10,000 na biyahero ang namonitor at naitala ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang pantalan sa Palawan. Super June, okay, saglit lang ho mga kapuso, ayusin lang ho natin. Babalikan ho natin ang balita ni Super June na mahigit sa 10,000 na pasahero na itala ng Philippine Coast Guard. Yung pong papasok at palabas ng ating pong lalawigan. Okay na ba? Balikan natin, Super John. Pasok! Tinatayang mahigit 10,000 na biyahero ang namonitor at naitala ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang pantalan sa Palawan mula December 20 to 21, 2025. Ayon sa Uplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 ng Coast Guard District Palawan, sa bilang na ito, nasa 5,596 ang outbound passengers at 4,653 ang inbound passengers. Mayroon namang nasa 349 na kabuang bilang ng PCG personnel ang nakakalat sa mga pantalan sa lungsod at lalawigan. Nasa 419 ng mga vessels at motorbangka ang na-inspeksyon upang masigurong sumusunod ang mga ito sa mga patakaran, lalo na ang mahigpit na pagbabawas sa overloading at pagtiyak na may sapat na dokumento ang mga sasakyang pandagat upang maiwasan ang anumang insidente sa karagatan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas. 5 minuto po bago sumapit po ang alas 6 ng umaga. Pagpapahilaw ng Acacia Tree Tunnel isinagawa sa Barangay Inagawan. Super Radio Local News. Lamiho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Nagaliwanag ang buong Acacia Tree Tunnel sa Barangay Inagawan matapos ang sinagawang seremonya ng pagpapailaw nito noong araw ng Sabado. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng Flight of the Fireflies ng mahigit 200 cyclist ng lungsod. Simbolo ng pagdadala ng liwanag mula sa mga alitap-tap ng Iwahig Firefly Watching patungo sa Acacia Tree Tunnel. Dinagsa ito ng mga mamamayan na matagal na rin inaabangan ng aktibidad. Biyaya ng pag-asa, pagkakaisa at diwa ng pagmamahalan ngayong Kapaskuhan ang iniwan namang mensahe ng alkalde ng lungsod ng Puerto Princesa. Mayroong kabuang 1.7 na kilometro ang pinailawang bahagi ng Acacia Tree Tunnel na pawang nagmula sa ang pondo sa ilang private stakeholders at City Mayor's Office. Magiging bukas ang pasyalan gabi-gabi mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Ako, si Wilmar Abreya, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:57 ho ng umaga. Department of Trade and Industry patuloy sinasagawa ang monitoring sa mga tindahan ng paputok sa buong Palawan. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita,
Paso! Industry Palawan na patuloy ang mga on-the-spot monitoring and enforcement operation para sa mga tindahan ng paputok at pyrotechnics sa lungsod ng Puerto Princesa at iba't ibang munisipyo sa Palawan. Ayon kay Ginoong Wilson Paz ng DTI Palawan, binabantayan nila ang mga tindahan ng paputok na dapat ay mayroong product certification o may ICC at PS mark. Subalit sa ngayon ay lahat anya ng tindahan maging sa mga munisipyo ay tumatalima na sa batas. Sakaling mapatunayan na hindi dumaan sa product testing ang mga ito, kukumpiskehin ang mga naturang paputok ng DTI. Binalaan ng ahensya na ang mga lumabag ay maaring maharap sa paglabag sa Consumer Act of the Philippines o Product Standard Law. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:58 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Kayo ho'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Punta muna natin ang bayan ho ng Naray sa pong driver ng top down. Ang nasawi matapos pong mabangga ng van. Yan po sa Nara, Palawan. Super Radio Police Report. Detalye ng balitang yan na Super Kenneth Calomre sa detalye ng balita. Paso! Super Rodel, isang lalaking nasawi matapos mabangga ng van ang minamaneho nitong top down sa kabaan ng National Highway ng Barangay Tinagong Dagat sa bayan ng Nara, Palawan. Ang biktima ay kinilala sa alias na Kokoy, 40 anyos, residente ng Barangay Panakan sa naturang munisipyo. Samantala, ang driver ng van ay kinilala sa alias Dajong, 30 anyos, residente naman ng Barangay Kalasigen sa bayan ng Brooksburg, Palawan. Ayon sa investigasyon ng Nara MPS, palabas umuno ng Barangay Road ng Barangay Tinagong Dagat ang top down at papasok sa National Highway nang ito ay mabangga ng paparating na van na patungong bayan ng Batarasa. Naisugod naman umuno sa pagamutan ng biktima, ngunit dineklara itong dead on arrival. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:59 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin si Super Wilmar Abraya. Ito pong Department of Education o DepEd. Sisimula na ho ang pagbibigay ng year-end incentives para sa mga kawani nito, mga kapuso. Super Radio Local News. Super Wilmar Abraya sa detalye ng balita. Paso! Sisimula na ng Department of Education na DepEd ang paglalabas ng mga year-end incentives para sa mga kawani nito. Saklaw nito ang Service Recognition Incentive o SRI, Productivity Enhancement Incentives o PAI, Collective Negotiation Agreement, CNA incentives para sa mga kwalipikadong personnel at gratuity pay para sa mga contract-based workers. Ang mga gurot ng teaching personnel ay tatanggap ng 20,000 SRI at 5,000 PAI. Ang mga non-teaching staff ay may karagdagang 10,000 pesos CNA incentive, habang ang contract of service at job order workers ay makatatanggap ng hanggang 7,000 na gratuity pay depende sa haba ng kanilang serbisyo. Alinsunod sa official na guidelines ng Department of Budget and Management, ilalabas ng DepEd ang SRI sa dalawang tranche. Simula sa unang tranche ngayong Disyembre, ang initial release ay aabot ng hindi bababa sa 10,000 at hanggang 14,500 pesos kada eligible employee. Ang natitirang balansya ilalabas pagkatapos maaprubahan ang request para sa modification ng allotments. Kasama sa mga entitled sa SRI ang mga DepEd personnel na may regular, contractual at coterminous appointment sa Central, Regional, Division at School Offices. Hiwalay namang ilalabas ng DepEd ang PEI para sa mga kwalipikadong personnel. Alinsunod sa Executive Order No. 201, ang PEI ay layong makatulong sa pagpapabuti ng productivity sa serbisyo publiko at dagdag itong ibinibigay sa iba pang bonuses at incentives. Magkakalob din ng DepEd ng gratuity pay sa mga manggagawang naka-contract of service at job order. Ang halaga ay mula 4,000 hanggang 7,000 pesos depende sa haba ng serbisyo na naibigay sa loob ng taon, at ilalabas ang Central Office at mga regional offices ayon sa kanilang arrangement. Bukod dito, magbibigay din ang DepEd ng 10,000 CNA incentive sa mga kwalipikadong non-teaching personnel na may regular, contractual at coterminous appointments. Bagamat nakala ng pondo ngayong taon, ang release ng CNA incentive ay nakatakdang gawin sa Enero 2026. Ako
Si Vilma Rabrian ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.